Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Samahan niyo po kami sa loob ng susunod na mga oras at nakahanda po ang iba't ibang mga remote points para naman tayo po ay mabigyan ng pagkakataon na makausap si kapatid na Eli Soriano at maibigay ang mga kasagutan sa inyong mga katanungan may kinalaman po sa pananampalataya, espiritualidad at iba't ibang mga suliranin sa buhay. Para hindi po tayo magluwat, kasama natin si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan sa lahat ng mga monitoring centers natin ngayon na naka-connect pa sa atin. Salamat sa Panginoon, mayroon tayong isa pang ganitong pagkakataon na magkausap para sa pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga po ng ganitong bagay sa Diyos. Kung para sa atin, hindi natin masyadong nare-realize kung gaano kahalaga ito. Sa Biblia po, merong ganitong pahayag sa Malakias 3:16. Nang magkagayoy silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kaniyang pangalan. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay isang tanging kayamanan at aking silang panghihinayangan na gaya ng isang tao na nanghihinayang sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Yung pong salita na yon ay resulta nung kanilang ginawa dun sa 16. Nang magkagayon silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan. Yun pong pag-uusap ukol sa Diyos, may maganda po't mahalagang nagiging resulta yon. Sabi doon sa 17, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Ang tao po para maging sa Diyos, kailangan maintindihan natin yung mga bagay-bagay na ukol sa Diyos. Ang sabi doon sa hula ni Propeta Malakias, yung mga natatakot sa Panginoon, nagsang-usapan, nag-usap-usap sila. At sila'y pinakinggan ng Panginoon at dininig. Isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Ang naging resulta, sabi ng Diyos, sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yung pong maging sa Diyos tayo, ariin tayo ng Diyos na Kanya, ay bunga yon ng pag-uusap-usap na ang pinag-uusapan, hindi chismis, hindi mga kung ano-anong buhay ng artista. Ang pinag-uusapan ay yung mga salita ng Diyos. Kaya po ito ang aming ginagawa na nagbubukas kami ng mga gawain para mapag-usap-usapan yung mga bagay na ukol sa Diyos. Kasi po, kung tayo lang mga tao ay tayo lang ang gagawa, ang mas madalas na masarap na pag-usapan yung magkakaibigan, ang pag-uusap tungkol sa sabong, tungkol sa drugs, tungkol sa mga bagay ng kalayawan sa lupa, yun namang mga negosyante tungkol sa negosyo, at sa marami pang mga areas ng buhay. Pero ang isang nakakalimutan yata ng mga tao, mga kababayan, yung mag-usap-usap tayo ukol sa Diyos, tayong magkakaiba ang paniniwala. Kasi sigurado po sa ating panahon, maraming maling paniniwala. Yun ay pinagpaunan ng Panginoong Hesus na maraming lilitaw na mga bulaang propeta. Ililigaw ang marami. Ayun ang sabi doon sa
24:4 hanggang 5 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Merong panahon na sinabi ni Kristo yan, 2,000 taon na nakakalipas. At ngayon po, nakikita natin yung katuparan. Marami talagang nangangaral tungkol sa Kristo. Magkakaiba ang aspeto, may magkakaibang mga intensyon, merong nangangaral dahil sa pera, merong nangangaral dahil sa kampi-kampi, merong nangangaral, nagninegosyo ng salita ng Diyos. Maraming mga bulaang propetang sinabi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nakakatiyak tayo sa ating panahon, maraming mali na mga relihiyon. Pero kung mag-uusap-usap tayo kahit ano pang relihiyon ang kinaroroonan natin, ang sabi ng Diyos, yung mga natatakot sa Panginoon pag nag-usap-usap yon, nagkakaroon yun ng magandang resulta. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Tayo ay magtatamo, magkakamit ng pabor, ng pagiging sa Diyos kung sa pag-uusap-usap natin, maintindihan natin yung talagang katotohanan ng Diyos. Kasi, gaya ng sabi ko nga, marami pong panluloko ngayon. Sabi ni Kristo, ililigaw ang marami. Dapat mag-usap-usap talaga tayo. Salamat po sa inyong pagdalo na ang layunin po namin ay makipag-usap sa inyo tungkol sa mga salita ng Diyos sa Biblia. At umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Opo, umpisahan natin agad at puntahan natin ang lugar ng Doha, Qatar. Nandun si kapatid na Andy Perlada kasama na ating mga panauhin. Doha, Qatar, go ahead please. Kapatid na Daniel at kapatid na Eli, salamat po sa Panginoon. Ang magtatanong po rito sa Doha, Qatar ay si Mr. Isaac Ronas, isa po siyang Baptist. Ang katanungan ko po, bago namatay si Kristo, may sinabi po siyang, Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niya po yan nasabi? At sino po ba ang dapat sambahin? Si Hesukristo po ba o ang Diyos Ama? Kapatid, ang Kristo, kung hindi natin maiintindihan, meron siyang mga ginagampanang papel nung nandito siya sa lupa. Miski noong panahon pa na hinuhulaan yung kanyang pagparito sa lupa, may mga nakasulat na siyang mga gagampanan na magiging para siyang ganon. Doon sa 22:16 ng awit, ganito nakasulat doon. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sabi ng hula, niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Puro masasama yung nakapaligid sa kanya sa tiempong ito. Anong ginawa? Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ayan. Tapos, itutuloy natin sa 18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Yung kanyang damit, hinapak nila by force. Tapos pinagsapalaran ang wika nila, pinagsugalan yung aking kasuotan. Alam natin si Kristo yan Binutasan ng paa at kamay kasi pinako siya sa krus. Tapos yung kanyang damit, hinapak, pinagsugalan ng mga sundalo. 4 yung sundalo, para wag mahati-hati yung damit, kasi isang uri ng damit yun na espesyal na ginawa ng mga unang Kristiyano para sa Panginoong Hesus. Wala yung tahi Kaya pagka pinaghati-hati mo, hindi pakikinabangan, buo kasi yun Basahin natin ang 19:23 ng Juan. Ang mga kawal nga nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus,
ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi, at gayon din naman ang tunika. At ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Nangagsang-usapan nga sila, huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaran kung makapapakanino upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan at ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran. Yan, natupad yan kay Kristo. Ngayon, sabi niya, binutasan nila ang aking paa, ang aking kamay, hinapak nila yung kasuotan ko, kanilang pinagsapalaran. Sino yan? Doon sa 22:6, diyan pa rin sa awit, sa mismong kapitulo. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Ayon. Ako ang wikay uod at hindi tao. Dinuwahagi sa mga tao, hinamak ng bayan. Ibig sabihin sa tiempo na yan, para siyang uod. Alam niyo yung uod, simboliko ng isang bagay na kasuklam-suklam. Nakakadiri yung uod. Nakakadiri. Para lang yung libingan, ang sabi ng Kristo, sa labas maputi, pero sa loob ay kasuklam-suklam sapagkat puno ng mga uod. No? Ibig sabihin yung uod, parang isang bagay na walang kahala-halaga, kinukutya, parang pinandidirihan. Isang panahon ng buhay niya, tinrato siya na parang uod nung siya'y ipinako sa krus. Kapatid. Ngayon, bakit ko sinasabi ito sa iyo? Anong kaugnayan nito dun sa iyong tanong na, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo kasi, maraming papel si Kristo na kinakatawan. Isang panahon para siyang uod na kinasusuklaman. Isang panahon ay para siyang isang kriminal doon sa 8:40 ng Juan. Ganito naman ang pangyayari roon. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, nung tiyempo na yon, sabi niya, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin. Nagsasabi lang naman ako sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Gusto siyang patayin ng mga Hudyo na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Nabasa ko katao kung nabasa ko naman uod. Ibig ba sabihin, uod na si Kristo? Kung nabasa mong tao, tao na talaga siya. Sabi sa Biblia, kaya niya sinabing taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kasi, doon sa 1:14 ng Juan, ang nakasulat, At nagkatawang tao ang verbo. ang tao, yung katawan, nagkatawang tao ang verbo. Parang ang lalaki nagdamit babae. Ang tingin mo babae, pero hubaran mo at lalaki yon. Kasi nagdamit babae. Para rin yung salitang nagkatawang tao. Hindi naman tao yun Wala pang tao, umiiral na yon, anak ng Diyos yon. Nagkatawang tao. Di nila kinukonsider yung salitang nagkatawang tao. At sa ibang talata ng Biblia, meron pang sinasabi siya'y nag-anyong tao. No? Nakitulad sa tao. Basahin natin ang 2:5 ng Pilipos. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayun, maliwanag, Siya'y nasaan yung Diyos na umpisa in the form of God. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God.
but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Napakaliwanag eh. Nasaan niyo siyang Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat niyang ikarangal o ipagmapuri o ipagyabang ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkos hinubad niya ito, nag-anyo siyang alipin, nakitulad sa tao. Hindi talaga tao yan. Para lang dun sa, nung hinahamak na siya, nakapako siya sa krus, pinandidirihan siya ng mga tao, para siyang uod. Ako'y uod at hindi tao, sabi niya. Ngayon, bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi mahirap intindihin yung salita niya sa krus eh. Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang katunayan, maraming pastor nga hindi naman naiintindihan kung bakit niya sinabi yan eh. Kasi alam mo kapatid, doon sa pangako ng Diyos mula sa umpisa, pangako niya sa mga taong matutuwid na hindi niya pababayaan ang matuwid. Basahin natin ang 13 ng Ebreo. Ganito ang nakasulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos yan eh. Pag ang tao matuwid, hindi niya pagkukulangin, hindi niya papabayaan. Biro mo, tayong mga taong makasalanan, matuwid lang tayo, susunod lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Bakit yung kanya mismong anak, pinabayaan niya? Sabi dun sa daing ni Kristo sa krus, Eli, Eli. Ang ibig sabihin nun, yung salitang Eli ay short ng salitang Elohim na ang kahulugan sa Ebreo ay Diyos. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, yun ang interpretation. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung mabasa mo yan, lalabas. Yung mga nakarinig kay Kristo nung nakapako siya sa krus, lalo siyang tinutuya. Niligtas niya kayong iba, hindi niya mailigtas sarili niya. Nagpadilat siya ng bulag, hindi niya mailigtas sarili niya. Bumuhay siya ng patay siya, hindi niya mailigtas ang sarili niya. Lalo siyang hinamak. Lumalabas nga, pinabayaan talaga siya. Ba't siya pinabayaan? Yun ang mahalaga doon. Maintindihan natin, ba't siya pinabayaang mamatay, maparusahan? Bakit? Basahin natin ang katwiran kung ba't siya pinabayaan. Sa 2 Korinto Kapitulo 5, ganito ating mababasa sa 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Yun. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Kristo yon, yung anak. Kanyang inaring may sala. Doon sa tiempo pala na yon, inaari siya ng Diyos na may sala, may kasalanan. Kaya pinabayaan siya. Kasi ang pangako ng Diyos pag matuwid ka, hindi kanya pababayaan ba't niya pinabayaan yung kanyang anak na mapatay, mapahirapan? Kasi doon sa oras na yon, siya ay nasa lugar natin. He is representing us, tayong mga tao. Ang nagre-represent sa atin doon sa krus, si Kristo. Na imbis tayo ipako sa krus, siya ang nagpapako para matubos niya ang ating kasalanan. Alam mo kapatid, siguro ang kahulugan ng salitang pantubos. Halimbawa, may nakasanla, nakasanla 100,000. Yung pantubos na pera, yun ang representasyon ng halaga nung tinutubos mong lupa. Si Kristo, pantubos, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Kaya yung dapat nating isaper o tiising parusa, kahihiyan, siya ang tumiis nun, siya ang lumagay sa lugar natin. Kaya ang tawag sa kanya, Redeemer
manunubos, redeemer. Instead of us being in the cross, siya ang kumuha ng ating lugar. At dun sa tiempo na yon, pinabayaan siya ng Ama. Bakit? Hindi niya matutubos ang kasalanan natin kundi siya magsasuffer ng parusa at mamamatay. Yung kamatayan niya, yun ngayon ang tumubos sa atin. Basahin natin ang 2:14 ng Hebreo. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, madaig niya yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Kaya yung kamatayan niya, yun ang tumubo sa atin. Yun ang nagdala ng ating kaligtasan. Instead of us being put to death because of our sins, the Son of God took our place in the cross. Kaya tama lang na nung oras na yon, pinabayaan siya ng Diyos para matubos niya ang ating kasalanan. Intindihan mo po yon, kapatid na Isaac? Opo, maraming salamat po. O, kasi ulitin ko, isang pagkakataon para siyang uod. Isang pagkakataon para siyang taong kriminal na binabato para mamatay. Sa krus, finally, siya ang ating representasyon doon. Dapat tayong mapatay, dapat tayong parusahan dahil sa ating kasalanan, pero para matubos tayo ni Kristo, siya na walang kasalanan ang umako at kumuha ng ating pwesto. Kaya, si Kristo dapat sambahin natin sasambahin natin yon. Unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ang Kristo dapat sambahin kasi anak siya ng Diyos. Yung Ama dapat sambahin. Yung anak dapat sambahin. Dapat tayong manalangin sa Ama, dapat din tayong manalangin sa anak. Dapat din tayong manalangin sa Espiritu Santo. Kasi yung tinatawag sa Biblia na pagka-Diyos, yung salitang Theos, kasama dun yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun ang tinatawag na divinity sa Biblia, pagka-Diyos. In English, divinity. Tatlong kapangyarihan yan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dapat sambahin niyang mga yan. Dahil yung tatlong kapangyarihan na yan ang gumaganap ng ating kaligtasan. Mahaba lang ito kung iisa-isahin ko sa iyo, Pero sa tanong mo, sino ba dapat sambahin? Dapat sambahin ng Ama. 4:24 ng Juan, basahin natin. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Ama dapat sambahin. Si Kristo dapat sambahin. Ang Espiritu ng Diyos dapat sambahin. Ayun ang dapat nating makita. Yun ang maikli lang na sagot ko para doon sa ikalawa mong tanong. Hahaba kasing masyado, kapatid. Pero sana naunawaan mo. Salamat sa iyo, sa iyong pagdalo. Makinig ka lang. Kung ayaw mo mang umanib, mapatunayan ko lang sa iyo yung baptist, mali yan. Mali yan. Tawag pa lang dyan, mali na Nakadiskusyon ko yung baptist dun sa Angeles, yung pinakamataas nilang pastor. Sabi ko, yung mga members mo, anong tawag? Baptist daw. Tanong ko, nagbabautismo ba mga membro mo? Hindi daw, siya lang. Mali ang membro mo. Ba't mo tinatawag na baptist hindi naman pala nagbabautismo? Sa Biblia, ang tinatawag na baptist, si Juan Bautista, John the Baptist. Bakit? Bautisador diyan naman sa inyo, pati miyembro hindi nagbabautismo, baptist na rin. Mali talaga Pagbigyan mo lang ako, kapatid na Isaac, at makinig ka lang sa doktrina, makakatuklas ka ng ginto, na mina ng ginto sa buhay mo. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Kapatid na Daniel. Salamat po.
At sa Calasiao, Pangasinan naman tayo, si kapatid na Rick Erese at kapatid na Lito Quizon kasama natin mga panauhin. Go ahead, Pangasinan, please. Po, salamat po sa Diyos, kapatid Eli at kapatid na Daniel. Mula po dito sa Kabilukaan, Covered Court, dito sa Calasiao, Pangasinan. Ang magtatanong po, kapatid na Eli, ay si kapatid na Merlick Pugia, 58 years old, isang Methodist. Narito po siya at ang kanyang katanungan. Magandang gabi po, Brother Eli. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nasipag kayo na ibahagi ang salita ng Diyos na tinutupad nyo ang utos sa Matthew 28, verse 19 to 20. Ang katanungan ko po dahil gusto kong madagdagan ang kaalaman ko sa Biblia, anong pinagkaiba ng Iglesia ng Diyos at ng ibang relihiyon sa doktrina? Unang tanong ko po at pangalawa, ano ang kalagayan sa aming mga individual na nananampalataya? At ano ang kalagayan ng isang nananampalataya sa Diyos na ang inuuna ay material na bagay dahil maraming pretentious sa pananampalataya sa bibig at sa pisikal na sa Diyos pero sa kanilang attitude, ugali at gawa ay hindi makikita at walang awa at pagmamahal sa kanilang kapwa. Dahil tayo ay kanya-kanyang kaligtasan, saan papunta ang ganitong mga tao na ganitong klase ng pananampalataya na hindi nakikita sa gawa? Dahil sabi sa Biblia na faith without works is dead. Walang pagbabago sa kanilang buhay o transformation. Dahil kung minsan tayong mga nananampalataya, hindi natin natutupad yung Galatians chapter 5, verse 22 to 20. Ano ang kalagayan ng isang ganitong klaseng pananampalataya? Salamat kapatid na Merly sa iyong pagdalo. Unang-una yung tanong mo, pagkakaiba ng iglesia ng Diyos sa ibang mga relihiyon, sa doktrina, sabi mo. Malaki ang pagkakaiba kasi sa Biblia, kung pag-uusapan natin Biblia, wala namang ibang iglesia sa Biblia kundi ang iglesia ng Diyos eh. Yun ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia. Ikalawang Korinto 1:1. Basahin natin kapatid na Daniel. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ang iglesia pinangaral ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Ang malaking pagkakaiba natin sa mga ibang relihiyon, pangalan pa lang nung ibang relihiyon wala na sa Biblia. Huwag namang magagalit ang kahit na sino. Wala sa Biblia ang iglesia quadrangular. Wala nun. Wala sa Biblia yung Wesleyan Church. Pangalan kasi ni Wesley nakalagay dun sa Wesleyan Church. Yun namang isang church, pangalan din ng tao nakalagay, the Lutheran Church. Pangalan ni Martin Luther, kaya Lutheran Church. Mali yan Dapat kasi ang sa Diyos talaga, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Basahin natin yung nakasulat sa Isaias 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Yung sa Diyos, yung kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa, tinatawag sa kanyang pangalan. Pati yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao, yung iglesia, dapat tinatawag sa pangalan ng Diyos yun Basahin natin ang 9:19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko.
sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yung bayan ng Diyos, yung mga tao ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya yung tao ng Diyos, ang tawag tao ng Diyos, lalaki ng Diyos, man of God o man of God. Kaya yung iglesia sa Biblia, kapatid na Merliano, ang tawag doon, iglesia ng Diyos. Nababasa yan sa 9 na bersikulo ng Biblia, the name Church of God. Ang nakakalungkot, yung mga tao marunong pa sa Diyos. Ang ipinasulat ng Diyos, iglesia ng Diyos, pinalitan. Wesleyan Church, Lutheran Church, Catholic Church, kung ano-ano pinaglalagay na pangalan. Para bang marunong pa sila sa Diyos. Ang Diyos ang nagsabi na ang pangalan ng iglesia, iglesia ng Diyos. Basahin natin sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Sinulat ng mga apostol, utos ng Diyos yun. Yung pagsulat nila, utos. At yung nilalaman ng kanilang sulat, utos ng Diyos yun. Kaya nang isulat ng mga apostol, iglesia ng Diyos, ang Diyos ang may utos nun. Pagkatapos ngayon, iglesia ng Diyos ang ipinasulat ng Diyos. Papalitan mo naman na Iglesia Adventista del Septimo Dia. Mali. Yun ang aming pagkakaiba, kapatid. Isa sa pagkakaiba, ang aming sinusunod kung ano yung nakasulat sa Biblia, strictly. Hindi kami nagtuturo ng mahigit sa nasa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ng mga apostol, sa amin ay matuto kayo that you may learn in us. Learn in us, not beyond what was written. Matuto kayo sa amin, huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ayon. Kung ano yung nakasulat, yun ang dapat matutuhan. Kaya po kami, ang pagkakaiba namin sa lahat ng iglesia sa panahon natin, we strictly adhere to what was written. Doon kami nasa nakasulat. Doktrina, pangalan, pagsasama-sama, paggawa ng kabutihan. Kung ano yung nakasulat, yun po ang aming sinusunod, kapatid. Halimbawa, sabi sa nakasulat, mangaral kayo, tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya nangangaral kami, walang bayad. Nagbibinyag kami, walang bayad. Nagkakasal kami, walang bayad. Dapat ang ebanghelyo ipamahagi ng walang bayad. Meron kami abuluyan, kusan loob. Nag-aabuloy ang mga kapatid, kusan loob. Pero para magpabayad kami, hindi kami nagpapabayad. Bawal po ni Kristo yon. Yung abuluyan na kusan loob, nasa Biblia po yon. Ang nakasulat sa 2 Korinto 9:7, Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. yon. Yan ang nasa Biblia, magbibigay ayon sa pasya ng puso, kusan loob, hindi pinipilit. Yun ang aming ginagana. Pero wala kaming pinapabayarang aral. Libre nga eh. Ang sabi ni Kristo, ibigay niyong walang bayad, yung tinanggap niyong walang bayad. Bawal kasi ibenta yung katotohanan yung aral eh. 23:23. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Yang turo, yang aral, yang karunungang ukol sa Diyos.
Yung pagkaunawa, bawal ibenta yan. Huwag mong ipagbibili, sabi ng Diyos. Ngayon po, binyag may presyo May presyo, lalo na pag espesyal. May presyo. Pagka-espesyal na kasal, sa malalaking hotel, malaki presyo nun. Ganon, sa mga katedral, malaki presyo nun. Bawal po ng Diyos yun, kapatid. Kasi kami, kung alin yung nakasulat, yun ang aming sinusunod. Miski sa pagkain, kung ano yung kakainin namin, yung nakasulat sa Biblia na iniuutos ng Diyos. Halimbawa, yung damit. Kung ano yung utos ng Diyos na pagdadamit, yun ang dinadamit ng mga kaanib sa iglesia. Hindi pwede yung kahit ano na lang na napakahahalay na mga damit, kagaya ng nauuso ngayon. Isang dangkal na lang ang shorts ng babae, labas na ang singit, labas pa yung panty. Masama yun, mahalay sa Diyos yun Nakakapagdulot kasi yun ng interes sa mga lalaki pagka ang babae ganun ang itsura. Nakakagawa tuloy sila ng kasalanan. Dahil ang sabi doon sa 5:28 ni Mateo, Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. titingin ka pa lang sa babae dahil meron kang masamang hangad, nagkakasala ka tuloy ng pangangalo niya sa puso. Kahit hindi mo pa siya nahihipo, hindi mo pa hinahalikan, nagkakasala ka na, sabi ni Kristo. Kasi merong mga babae, ganun kung magdamit Para bang nag-aanyaya talaga na tignan siya at pagnasaan. Kasi dinidisplay niya na buong katawan. Sa amin po, kung alin yung nakasulat na kung paano magdadamit, sabi ng Biblia, mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Ganun ang aming itinuturo. Walang lagpas, walang sobra. Kung ano yung nasa Biblia. Yun po ang sagot ko dun sa inyong tanong, ano ang pagkakaiba namin sa ibang relihiyon? Tungkol sa doktrina, magkaiba nga po kasi yun sa amin, purely biblical. Tingnan nyo kung sumasagot ako, laging na binabasa ko sa Biblia. Wala kami nung mga sinasabing tradisyon, dogma. Sa Katoliko, maraming dogma, maraming tradisyon, wala sa Biblia, kontra sa Biblia. Kagaya limbawa nung rosaryo, bawal po ng Biblia yun Basahin natin ang 6:7 ng Mateo hanggang 8. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bago pa lang tayo mag-umpisang manalangin, alam na ng Diyos yung kailangan natin Kaya sabi ni Kristo, huwag kayong mananalangin ng paulit-ulit na walang kabuluhan yan, kasabi niya. Kasi iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita, didinggin sila. Huwag kayong gagaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago nyo hingin sa Kanya. Hindi naman makulitan Diyos. Wala naman po kasing rosaryo sa Biblia. Bawal nga ng Biblia yung konsepto ng rosaryo. Kasi ang Diyos ayaw niya nung kukulitin mo siya ng ulit-ulit ang pinagsasasabi mo. Hindi naman siya bingi, hindi naman siya bobo, hindi naman siya makulit. No? Ba't mo naman kukulitin ng ulit-ulit? Mali yun. Nakakaano lang kasi kung minsan parang yung iba nagagalit pag nagsasalita ka ng totoo. Pero dapat talaga may magsabi ng totoo Pag wala kasing magsasabi ng totoo, habang panahon ng mali ang ginagawa natin, di natin maiintindihan. Kaya utos ng Diyos yun 58:1 ng Isaias, kapatid na Daniel. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Sabi ng Diyos, humiyaw ka ng malakas,
Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang takakak. Iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, yung mga mali, yung mga hindi tama. Dapat talaga pinapahayag yan para ang tao matuto ng katotohanan. May mga tao, kunyari, sa Diyos, pero pakunwari lang. Yun yung sinasabi sa 1:16 ng Tito Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ang tanong ng kapatid na Merly, ano magiging resulta doon sa mga tao na yon na malulupit sa walang pagmamahal sa kapwa, inuuna yung material kaysa sa espiritual, pretensyo sa pananampalataya sa Diyos, pero ang ugali ay di nakikita, walang pagmamahal sa kapwa. Yun yung sinasabi eksakto ni San Pablo doon sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos Nagpapanggap lang sila, they are just pretending to know God. Nakikilala nila ang Diyos sa kanilang pagpapanggap, nagsasabi sila kilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa ay mga malulupit, mga masuwain, anong magiging wakas? Mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Itinatakwil ng Diyos yung ganyang mga tao, kapatid. Kahit sabihin mo nang sabihin, Lord, 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 Jesus Christ, Lord, kahit sabihin mo nang sabihin libu-libong beses, hindi mo naman sinusunod yung utos ni Kristo, hindi ka tatanggapin ni Kristo. 7:21 ng Mateo hanggang 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Lord, Lord, sabi ni Kristo, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Lord, papasok sa kaharian ng langit. Bakit? Marami ka magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Lord, hindi ba kami nanghula sa pangalan mo? Sa pangalan mo, nagpalayas pa kami ng mga demonyo. Gumawa pa kami ng mga milagro. Kung magkagayo, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, mga nagsisigawa ng katampalasanan. Yan po ang katapusan ng mga tao. Ang relihiyon ginawang venue of hypocrisy. Kinasangkapan ng relihiyon para kunyari banal, para kunyari sa Diyos, pero ang nakatagong gawain puro kawalanghyan. Yun po ang sagot ko, kapatid na Merly. Salamat po sa inyong pagdalo. Sana naunawaan nyo aking sagot. Salamat po, Brother Eli. Salamat po at punta naman po tayo sa Talavera, Nueva Ecija. Si kapatid na Jerry Cabaniero at kapatid na Edwin Magdaraog kasama nating mga panauhin. Go ahead, Nueva Ecija. Magandang gabi, kapatid na Eli. Ang itatanong ko po ay isa lang. Sino ang naging saan nakuha ni Cain ang napangasawa niya? Basahin natin ang 5, versikulo 4 ng Henesis. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Marami pa lang anak na lalaki at babae si Eva at si Adan Hindi naman katakataka yun kasi utos ng Diyos, kapatid, na magpakarami sila Pagkalalang sa kanila ng Diyos, inutusan, magpakarami kayo,
magpalaanakin kayo, kalatan ninyo ang lupa, ayon, at inyong supilin. Utos yun eh. Yung pagpapakarami ni Eva at ni Adan eh. Pangunahing utos na tinanggap nila sa Diyos yun. Be fruitful and multiply and replenish the earth sa pagkakasalin sa King James Version. Kaya hindi katakataka na ang Eva at Adan na ito mag-produce ng maraming anak. Sabi nga ng Henesis, nagkaanak siya ng mga lalaki at mga babae. Yon. Ngayon, ang tanong ng kapatid, saan nakuha ni Cain ang kanyang napangasawa? Basahin natin ang 3:20 ng Henesis. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Yung palang salitang Eva, ang ibig palang sabihin nun, kapatid, siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Ibig sabihin, lahat ng tao sa panahon na yon, anak ni Eva yon. Kaya kung tanong mo saan kumuha si Cain ang mapapangasawa, dun sa mga naging anak ni Eva, maaaring kapatid niya at maaari ring pamangkin niya. Kasi habang lumalakad ang panahon, yung mga anak ni Adan, nagmumultiply yun eh. Pwedeng mag-produce yun ng mga anak. Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Kaya kung halimbawa, 40 anyo si Cain, pwede siyang magkaroon ng pamangkin na 20 anyos. Kasi kung yung kapatid niya nag-asawa ng 20 anyos, bago nag-40 si Cain, yung panganay nung kapatid niya na nag-asawa, po pwedeng 20 anyos na yon. Pwede niya nang mapangasawa yon. Dalawa lang ang posibilidad. Anak ni Eva at ni Adan at pamangkin ni Cain, pwede niyang mapangasawa. Yun ang pinakamalalapit na pwedeng ma-produce ni Eva at ni Adan eh. Kasi yung mga unang pinanganak ni Eva at ni Adan, pag nag-asawa yon, magiging magiging pamangkin ni Cain yun eh. Pwedeng mapangasawa niya yon. Pwede rin namang mapangasawa niya mismong isa sa kanyang mga kapatid. Nung panahon na yun naman, di naman bawal na magkaasawa ka ng kapatid o ng pamangkin. Bandang huli na lang ipinagbawal ng Diyos yun sa Israel. Kasi nga, nag-umpisa pa lang ang tao noon, wala pang maraming tao. Kaya, ang magiging asawa ng isa't isa sa kanila, yun mismong kanilang mga kamag-anak. At ang ipinagkakamali ng iba riyan, yung sinasabi doon sa Henesis 4:16, ang sabi ron, At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. ang kasaysayan, sabi ng tinulat ni Propeta Moises, nung umalis si Cain sa harap ng Panginoon pagkatapos na siya'y sumpain ng Diyos dahil pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel, pumunta siya sa lupain ng Nod. At pagdating niya sa lupain ng Nod, nakilala niya ang kanyang asawa at naglihi at ipinanganak si Enoch. Ang pagkakamali nung iba, kung salita diyang nakilala, akala nila ang kahulugan nung nakilala, pagdating sa Eno, dun lang nakilala ni Cain yung kanyang asawa. Hindi nila alam kung paano ang gamit nung salitang nakilala sa Henesis. Ang gamit nung salitang nakilala, nagkaroon ng pagsisiping, nagkaroon ng sexual intercourse. Pagdating sa Nod, doon nagsiping si Cain at yung asawa niya, at naglihi yung asawa niya, at nanganak at tinawag na Enoch. Ang kahulugan ng salitang nakilala, pagsisiping ng lalaki at babae. Basahin natin ang 4:1 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa
at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi. O, yung salitang nakilala riyan, nagsiping ang ibig sabihin sa Ebreo. Nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi ng anak. Tapos, yan sa 25, kapatid na Daniel. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, nagsiping sila uli. Nanganak ng isang lalaki. Tinawag niya ang pangalan na Seth. Kaya yung kahulugan ng salitang nakilala, ibig sabihin, nagsiping. Ngayon, yung sinabi doon sa Henesis 4, na nung umalis si Cain sa harap ng Panginoon, pumunta sa lupain ng Nod at nakilala niya yung kanyang asawa, naglihit, pinanganak si Enoch. Ibig sabihin, naganap yung pagsisiping sa lupain ng Nod. Hindi dun lang sila nagkita, hindi ganon. Sana naunawaan mo, kapatid na Maiko. Maraming salamat po at lipat naman tayo dito po sa Apalit, Pampanga. Si kapatid na Don Capulong at kapatid na Mel Pingal, kasama ng ating mga panauhin. Go ahead, Pampanga, please. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, Brad Eli. May kinalaman po yung tanong ko sa pahayag po ni Kristo na ang sabi po niya at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila bilang iisang Diyos na tunay. At ang pahayag din po ng Panginoong Diyos, ang Ama po, na ang sabi po niya ay, ako ang Diyos at walang iba liban sa akin. Ang gumugulo po sa isipan ko at sa iba pa siguro, Brother Eli, kung Diyos po ang ating Panginoong Hesukristo na yun pong itinuturo sa Biblia at Diyos din po ang Ama, hindi po kaya kontra ito sa pahayag mismo ng Ama. Sana po ay maliwanagan po kami at maraming salamat po. Ang Diyos walang hanggan, infinite. Hindi mo pwedeng bilangin yon. Hindi mo pwedeng ibilangin. Ang infinite, hindi binibilang. Yung infinity, hindi binibilang yon. Infinity nga yun eh. Walang number na lalapat sa infinity. Walang number na lalapat sa walang hanggan. Tandaan mo yon, kapatid. Walang lalapat na number sa walang hanggan. Ang Diyos walang hanggan. Ang Diyos infinite. Ano ibig sabihin ng infinite? Wala siyang sukat. Sabi niya, pinupuno ko ang langit at ang lupa. Saan ako magkakasya? Sabi niya. Hindi nga siya pwedeng magkasya sa langit at sa lupa dahil pinupuno niyang buo eh. Ano? Yun ang kanyang pagka-infinite. Ngayon, para maintindihan mo yung gulo, babasahin ko yung 17:3 ng Juan. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Kung basahin nila, hindi naman nila tinutuloy eh. Makilala nila na iisang Diyos na tunay. Ganun lang. Tapos na ron. Hindi naman ganun ang nasa Biblia. Dapat makilala mo dalawa. No? Makilala kanila na iisang Diyos na tunay, nakatingala siya sa langit dyan eh. Kung naintindihan mo, kapatid, ano? Umpisahan natin sa 17:1. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay, si Hesukristo. Niluwalhati kita sa lupa
pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Kita mo, kung itutuloy mo lang pala, maintindihan mo sinasabi ni Kristo eh. Ang sabi niya, pagtingala niya sa langit, tanda mo, nakatingala siya sa langit. Nananalangin siya sa Ama. Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Tapos sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Nakatingala siya sa langit niya, ano? Makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Oh. Nakatingala siya sa langit. Bakit? Wala kasi siya sa langit noon eh. Wala siya sa langit noon. Nandito siya sa lupa. Nagkatawan tao na nga siya. Bumaba na siya. Galing siya sa langit. Bumaba siya. Basahin natin ang 6:38 ng Juan. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Di wala na siya sa langit. Bumaba nga siya eh. Saan siya galing? Sa langit. Meron man tao sa langit na nag-umpisa sa langit? Wala nun. Walang tao sa langit, kapatid, na manggagaling sa langit, bababa sa lupa, tapos tao. Wala nun. Ngayon, kung nandito siya sa baba, nakatingala siya ngayon. Ang kausap niya yung Ama. Ama, ito ang buhay na wala hanggan. Makilala ka nila ng mga taong Kristiyano na iisang Diyos na tunay. Saan? Doon sa langit. No? Nung oras na yon. Kasi, nung oras na yun, wala siya sa langit, nasa lupa siya. Ba't siya nasa lupa? Bumabae ka akong mula sa langit. Pero kung itutuloy mo sa 17:5, ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan naging gayon. Wala pa palang sanlibutan eh, nagtamo na siya ng kaluwalhatian sa Ama eh. Ano? Kaya past tense na eh. Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan naging gayon. Paano naging tao yan? Meron ba tao na nauna pa sa sanlibutan? Kung tutuloy pa natin dyan sa 17 pa rin, ano? Ang itinuturo lang sa inyo dyan, 17:3 eh. Inaalis niya na yung iba eh. Punta ka sa 17:24, kapatid na Daniel. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Tamo, bago pa natatag ang sanlibutan, inibig na siya ng Ama eh. Binigyan na siya ng kaluwalhatian eh. Kaya sabi niya, nung papanik na siya uli sa langit, Ama, yung mga binigay mo sa akin, gusto ko, kung saan ako naroroon, doon din sila dumuon. Para makita nila yung kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y inibig mo bago natatagan sa libutan. Nauna pa pala siya sa universo eh. No? Paano ngayon tao yan? Ganito, babalikan ko 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at kaya nga may koma tapos may ate. Dapat makilala mo rin at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Dapat, kung kinikilala mo yung Ama, kilalanin mo rin si Kristo. Dalawa silang kikilalanin mo. 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Dalawa silang kikilalanin mo eh. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ama at anak yan eh. Ngayon, yung anak ba ng Diyos, sino ba ng anak doon? Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak,
sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ngayon, nung palang araw pa, matagal na, sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Bakit ipinanganak ng Diyos yung anak? Saan ba nag-umpisa yung anak? Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Nung umpisa pala, yung anak nasa sinapupunan ng Ama. Yung anak na nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. Kaya sabi ng Diyos, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Kailan naganap yung panganganak sa kay Kristo? Yung Ama kasi nanganganak yun eh. Nung may kausap ako doon sa Pampanga, ibig ba sabihin, ang Diyos nanganak? Bakit ka tutol ka ba sa nasa Biblia? Sabi ng Diyos araw na ito, pinanganak kita. Sino nanganak? Iba yung ipinanganak ni Maria. Ang ipinanganak ni Maria, yung katawang tao. Pero ang Diyos, nanganak siya mismo. Sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan nangyari yung panganganak na yon? Bago ang sanlibutan ay natatag. Ulitin natin ang 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Kung natatag ang sanlibutan pinanganak na siya ng Ama Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Ganito ngayon, kapatid, makinig ka mabuti. Hindi ba si Eva galing sa tadyang ni Adan? Basahin natin ang Henesis. Ito totoo sa Biblia ito, wala akong dinadagdag. 2:21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto, at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. Kita mo, doon ang galing yung prinsipyo na yung mag-asawa, isang laman. Bakit? Galing si Eva kay Adan Sa umpisa talaga namang isa sila Kaya, pagka ng lalaki nagkaasawa, yung asawa niya itinuturing na kaisa niyang laman. O katunayan, 19:5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sabi ni Kristo, kaya nga yung lalaki at babae nag-asawa, hindi na sila dalawa, isa na sila. Kasi galing yung babae sa lalaki. Originally, isa lang. Ganon ang Diyos. Isa lang naman talaga ang Diyos sa umpise. Ako ang una, sabi niya. Nanganak siya. Galing sa sinapupunan niya. Parang si Eva, galing sa tadyang ni Adan. Pag nag-asawa ngayon ng lalaki, ang pronouncement ng Diyos, ang sabi ng Diyos, hindi na dalawa, kundi isang laman. Tutulan mo nga ngayon yon. Hindi na dalawa, hindi isang laman. Hindi, dalawa lalaki at babae, dalawa. Yun ang sabihin mo. Sabi ng Diyos hindi na dalawa, isa lang. Di yung dalawa, isa lang. Para sa Diyos. Yung ama, saka yung anak, hindi ba umpisa isa lang yon? Nanggaling sa sinapupunan, pinanganak niya. O ngayon, dalawa na sila. Hindi dalawa sila. Hindi sila isa. Sabi ng Diyos? 10:30 ng Juan. Ako at ang ama ay iisa. Tapos bibilang-bilangin mo, sabi mo, dalawa. Ang nagsabi na nga
Ako at ang Ama, iisa. Kasi originally, iisa lang naman sila talaga eh. Galing siya sa sinapupunan ng Ama. Eh ngayon, magbibilang ka, i-apply mo sa Diyos. Paano mo mabibilang yun eh? Walang hanggan yun. O ngayon, magbilang ka man, ang bilang ng Diyos, ako at ang Ama, iisa. O di iisa pa rin. Alin ang mali? Ang mali yung binibilang yung Diyos parang tao. Sa tao nga, yung mag-asawa, hindi mo dapat bilangin dalawa eh. Dalawa, isang lamang. Hindi na sila dalawa, isa lang sila, sabi ng Diyos. Sabi naman, hindi, dalawa. Ang tigas ng ulo eh. Sinabi na nga, hindi na dalawa, isa na lang eh. Kasi originally naman talaga isa. Ganon din yung ama't anak. Ako at ang Ama, nagsasalita yung anak. Ako at ang Ama ay iisa. Sinasabi niya yung absolute truth. Nang wala pa ang lahat ng bagay, ang absolute truth, nag-iisa ang Diyos. I am the first. Sabi niya, ako ang una. Ba't siya una? Wala namang nauna sa kanya eh. Pagka siya unang nag-exist. Pero pagkaraan ng ilang panahon, yung nasa sinapupunan niya, pinanganak niya doon sa eternity. Ilan na sila ngayon? Dalawa na. Pero kahit dalawa, isa pa rin ang bilang. Kaya lang, ginulo. Ano ang sabi ng Diyos? Walang iba liban sa akin. Tama, wala namang ibang Diyos eh. Yung mga Diyos-Diyusan ang sinasabi sa Israel, sabi ng Diyos yun, walang iba liban sa akin kasi meron silang mga Diyos-Diyusan eh. Walang iba liban sa akin. Tama yun, wala namang mali dun eh. Wala namang ibang Diyos liban sa Kanya eh. Pero bahagi ng Kanyang kasyangaan yung Kanyang anak na nanggaling sa Kanyang sinapupunan. Tandaan mo kapatid, yun ang prinsipyo ng Biblia. Sana naintindihan mo. Maraming salamat po. Salamat po. At sana ho ay makinig kayo ng ating doktrina. Punta naman po tayo sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Nandun si kapatid na Ryan Robles kasama na ating mga panauhin. Go ahead, Vietnam, please. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang atin pong bisitang magtatanong ay isang Roman Catholic, si Sis Elizabeth Albano Davao, 57 years old. Narito po siya. Magandang gabi po. Kasi po dati ang naririnig ko po sa na nasa Bible ang si Eva at Adan ang kumbaga doon po tayo nanggaling lahat. Tapos po lahat po dati magkakamag-anak. Pero dati po, 'di ba nagiging mag-asawa sila, nagkakaroon ng relasyon. Pero bakit po ngayon sa panahon po ngayon na ayon po sa batas ay hindi na po pwedeng maging mag-asawa? Batas ng tao kapatid at sa batas ng Diyos ngayon, bawal talaga mag-asawa ang magkamag-anak. Nasa batas yan ng ating konstitusyon up to the 3rd degree of consanguinity. At 3 grado sa dugo. Kaya bawal mapangasawa mo sa batas, bawal mong mapangasawa kapatid mo, nanay mo, o tatay mo, bawal yon, o pinsan mong buo. Kaya to the 3rd degree of consanguinity. Di ko alam masyado batas, pero ang alam ko bawal yon. Sa Biblia, bawal din yon. 18:6 ng Levitico. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Bawal ng Diyos yun, yung kamag-anak na malapit, huwag kang lalapit para ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon, sabi ng Diyos. Ngayon, ang tanong doon, which is a logical question, bakit nung araw ang napangasawa ni Cain at saka yung mga anak ni Eva, nagkapangasawahan sila, mga magkakamag-anak? Ganito yon kapatid na Elizabeth. Babasahin ko sa iyo ang Santiago 1:17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na sa kanya'y walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yung Ama, yun lang ang walang pagbabago.
Ang tawag sa Grego na Biblia, yung paralaje. Ang kahulugan nun, transmutation. Ang Diyos lamang ang hindi nagkakaroon ng transmutation. Ang kahulugan, kapatid, ng transmutation, ganito. Sa pagdaan ng mga taon, lalo na paglibo-libong taon na, sa ating pagkatao bilang mortals, hindi naman tayo immortal mortal tayo. Ang Diyos lang ang immortal at walang pagbabago. He will be like Himself forever. Hindi na siya magbabago, hindi na siya mag-i-improve, hindi na siya madadagdagan, hindi na siya mababawasan. He is in His perfect state of being. Wala sa kanyang pagbabago, walang transmutation sa Diyos. Ngayon ang tao, kapatid, ang tao nagkakaroon ng transmutation. Parang ganito, no? Tao, hayop, bakterya, nagkakaroon ng transmutation. Ang tawag dun sa bunga nun, yung mutants, naiiba ang kanilang kondisyon. Parang yung bakterya ngayon, bawa, kakainom ng antibiotic, yung mga bakterya nagiging resistant, nagtatransmutate, lumalakas ang kanilang panlaban sa antibiotic na iniinom ng tao. Kaya ngayon, pagkainom ka ng inom na antibiotic, dadating ang panahon, hindi na tatalab dun sa bakterya yung antibiotic na iniinom mo kasi nagtatransmutation Ang ibig kong sabihin doon ganito, kapatid. Sa ating mga tao, habang tumatagal ang panahon, nagkakaroon na ng transmutation o pag-iiba-iba ng ating bodily constitution, yung ating katawan, yung ating pagkatao, nagkakaiba-iba na. Kaya dahil sa transmutation, merong nagiging itim, meron namang nagiging puti, meron nagiging pula, meron nagiging dilaw, kagaya ng mga Chinese, parang dilaw, ang mga Indian, pula, ang mga Amerikano, puti, ang mga negro naman ay black. Bunga yan ng transmutation in us. Sa pagtagal ng mga panahon, libo-libong mga taon, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang tao. Kaya, dahil sa transmutation na yon, pagka ikaw ay kamag-anak mo, napangasawa mo, ay nagkakaroon ng defects, ng birth defects, karaniwan sa ipinanganganak ng magkapatid na naging mag-asawa, abnormal. Bakit ganon? Nung umpisa, wala namang ganon. Kasi nga, nagkaroon ng tao ng transmutation. Sa pagsasalit-sali ng mga lahi, humina na yung ating sistema ng katawan. Dahil sa mga chemical, sa kinakain, sa environment, marami na ngayon depekto ang ating pagkatao. Kung mag-aasawa ngayon yung magkamag-anak, yung mga depekto na yon magmamanifest. Kaya karamihan sa mga anak ng magkapatid, abnormal. Minsan ang isip, kulang. Minsan yung physical na katawan, merong mga defects. Kaya ipinagbawal yan ng batas ng Diyos at ng batas ng tao. Dahil sa paghaba ng panahon, naganap sa ating mga tao yung transmutation, yung pagbabago ng ating dating natural na kalagayan. Naging mas mahina na ngayon ang katawan ng tao. Panahon ni Eva at ni Adan, 900 taon, buhay pa Sa atin ngayon, maswerte ka pag umabot ka ng 100 Dahil nagkaroon na nga ng paghina ang naturalesa ng tao dahil sa tinatawag na mutation o transmutation. Yun ang isa sa mga scientific na dahilan kung bakit ipinagbabawal ngayong mag-asawa sa kamag-anak na malapit dahil nga nagkakaroon ng mga depekto. Napatunayan yan ng siyensya. Sa Biblia naman,
Kaya ipinagbabawal ng Diyos mag-asawa ka sa isang kamag-anak na malapit, kasi para ang tao mag-asawa at dumami ang lahi ng tao, hindi doon sa paraan na magkakaroon ng depekto. Kasi kung ang magiging mag-asawa, puro magkapatid, magpipinsan, ang maipoproduce ng mga tao, may mga depekto. Nakikita ng Diyos yun Kaya pinagbawal niya later. Noong umpisa, hindi bawal. Magpapakarami nga sila magkakamag-anak Pero nung matagal na ang lahi ng tao, kasi ngayon, kapatid, humigit kumulang ang lahi ng tao, meron ng 6,000 taon hanggang 7,000 taon, napakarami ng pagbabagong nangyari dahil sa mga pagbabagong nangyari sa mundo, nagkaroon ng maraming man-made chemicals, nagkaroon ng mga transmutation sa mga genes ng mga tao, sa mga DNA, kaya bawal na ng Diyos ngayon yung mag-asawa sa kamag-anak na malapit. At mas maganda naman kasi, ang mapangasawa mo ay hindi mo kamag-anak na malapit para hindi maglalaban yung inyong dugo, maging malusog ang inyong mga anak. Ganon yon, kapatid na Elizabeth. Sana naunawaan. Brother Eli, we have also a Vietnamese visitor. She is a Christian. Her name is Madelina, 32 years old. Hello, my name Nga, and I am Vietnamese. You can call me Madeline. And now my question is, who is a real father of Jesus? This is a broad question that needs a broad answer, Sister Madeline. First, the reputed father of Jesus in the flesh was Joseph, the husband of Mary, but it is not so. Let us read the story about the birth and the conception of Jesus Christ. In the book of Matthew chapter 1, verses 18 to 21, it says, Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. I want you to note that, Sister Madeline, when his mother Mary was espoused to Joseph, the word espoused there in Greek implies Joseph and Mary are already engaged, promised one to another. They have that mutual understanding that when the right time comes, they will be husband and wife. But before they came together, Mary was found with child of the Holy Ghost or the Holy Spirit, which caused the existence of a child in the womb of Mary is the Holy Spirit. It is not caused by the knowledge of Joseph unto Mary, or was not caused by sexual intercourse. Mary was found great with child by the Holy Spirit. It is the Holy Spirit. You see, to understand this verse, the Holy Ghost or the Holy Spirit making Mary pregnant must not be understood with malice. Because there are religious sects or religious denominations that implies that there was a sexual intercourse between Mary and the Holy Spirit. That is a very grave blasphemy against the Holy Spirit. When the Bible says she was found with child of the Holy Spirit or the Holy Ghost, it means that it was through the power of the Holy Spirit that the child existed for the first time in the womb of Mary. The fertilization that came inside the womb of Mary is caused by the power of the Holy Spirit. To understand this, let us read Genesis 1, verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep.
And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Spirit of God in the creation of the earth is the force or the power that moved upon the face of the water. We will understand that in that time, the earth was without form and void. It is just a globe of waters, and the Holy Spirit or the Spirit of God moved upon the face of the waters. What did the Holy Spirit do in the globe of waters? What did the Holy Spirit do? In Psalms 104 verse 30, it says, Thou sendest forth thy Spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. The face of the earth, the terrain of the earth, was the creation of the Holy Spirit. Because we must understand that in the beginning, the earth was without form and void. It was only a globe of waters. But the Holy Spirit moved upon the face of the waters, implying that the Holy Spirit is doing something there, the face of the waters. And according to later revelations in the Bible, through the Holy Spirit, God renews the face of the earth. So the formation of valleys, mountains, plains, rivers, bodies of waters, the sea, and everything that we see now on earth is the doing of the Holy Spirit. That same Spirit was the power who caused the state of being pregnant in the person of Mary. It is the Holy Spirit that through His power that fertilized that particular egg in the womb of Mary. So, Joseph was not the real father of the baby Jesus. And it is the work of the Holy Spirit that started the existence of that fetus in the womb of Mary. That is the story of Jesus. The body which later is the dwelling place of the Son of God. I said this is a broad question because the Lord Jesus Christ, before the earth was created, was born of the Father. In eternity, the Father was in the beginning alone. He said, I am the first. But came the time when the Father bore a Son. In 2:7 of the book of Psalms, let us read, Brother Daniel. I will declare the decree. The Lord hath said unto me, Thou art my Son. This day have I begotten thee. The Son was begotten by the Father in eternity. The Father, we must understood, is a spirit. 4:24 of the book of John, God is a spirit. So when He begot the Son, it must be understood that He is begetting or giving birth to another spirit, because it is biblically possible that a spirit will beget another spirit. Let us read that in 3:6 of John. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Something that is born by the Spirit is a spirit. So when the Father, who is a spirit, gave birth to a Son, the Son is also a spirit. That being that was begotten by the Father, which is a spirit, is the very Son of God, which was born of God in eternity. But much later, that Spirit inhabited the body which was created by the Holy Spirit in the womb of Mary. It was the Holy Spirit who created that body which was called Jesus, which grew to be Jesus, and it is that body which was developed in the womb of Mary, a human body, where the Son of God, the Spirit Son of God,
dwell during his sojourn here on earth. That's why in the book of Colossians, chapter 2, verse 9 of Colossians, it says, For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. in him, in the body of Jesus, dwelleth the fullness of the Godhead in his body. The body was made the temporal home of the Son of God, which is a Spirit. The Spirit Son of God, which was born of God in eternity, inhabited that body which was born of Mary. That's why, to understand all these things, it's a very broad topic, I said, because you have to understand that there are two beings in the person of Jesus. The body which was born of Mary, and inside the body is the Spirit which is called the Son of God, which inhabited the body which was born of Mary. Let us read in the book of Hebrews, chapter 10, verse 5. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. When he cometh into the world, if you are going to pay attention to that word, when he cometh into the world, meaning he did not start his existence in this world. He just came into the world. He entered into the world. He said, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Before coming to the earth, there was a body prepared to him by God, and that body is what is called in the Bible as Jesus, Son of Mary, which was begotten of Mary, creation of the Holy Ghost or the Holy Spirit in his womb. It is in that very body where the Spirit Son of God, which he begot in eternity, it is that body where he inhabited when he was on earth preaching about the good news of the kingdom of God. I hope you understand that. Although it is a very broad topic, I'm just trying to give you a point of view very briefly to understand the essence of your question. You understand it, Sister Madeline? Yes, I understand. Thanks. And one more question. After the death of Jesus, in the Bible, I didn't know how about Joseph after that. And my friends asked me after the death of Jesus, he didn't know about what happened about Joseph. You see, before the death of Jesus, Joseph was already dead. He died ahead of Jesus and Mary. Joseph died ahead of Jesus and Mary. Why? Let us read the story in the cross, chapter 19, verse 25 of the book of John, Brother Daniel. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. When he was on the cross, there were people there beside him. His mother, his mother's sister, which is also called Mary, the wife of Cleopas. And there was also Mary Magdalene in there.
So there were three Marys beside the cross. One is Mary, the mother of Jesus. One is another Mary, the sister of Mary, the mother of Jesus, which is the wife of Cleopas. And another Mary by the person of Mary Magdalene. Now, Jesus saw his mother and one of his disciples standing by. That disciple whom he loved. And that beloved disciple was John. That's why he is called John the Beloved. The Lord Jesus Christ loved this disciple very much. It is the disciple that leans to his breast when they are doing the supper. That is in the Bible. John was the beloved disciple or apostle. When Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by, whom he loved, he said to his mother, Mary, he said, Woman, behold thy son. Because Jesus is the son of Mary, but he is now dying in the cross. That's why he is saying to Mary, Behold thy son, woman. As if he is saying, he will be my substitute for you. Woman, behold thy son. Then he said to the disciple, Behold thy mother. He said unto John, Behold thy mother. Why? It is a common belief among Christian sisters that a mother does not necessarily mean your biological mother. Even if she is not your biological mother, you can treat her as a mother or him as a father if you are both servants of God. This we will read in the book of Matthew, chapter 12, verse 46. Let us read. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother, and who are my brethren? And he stretched forth his hand toward his disciples and said, Behold, my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. According to the Lord Jesus Christ, whoever is doing the will of his Father in heaven, he treats them as his own mother, his brother, or his sister. That's why in the Christian faith, even if a woman is not your biological mother, but she is doing the will of God the Father in heaven, she can be treated by you as a mother, or as a son, or as a daughter, or as a brother, or a sister. When Jesus Christ was dying on the cross, he saw the disciple whom he loved, and that was John. He said to his mother, Woman, behold thy son. Because you can treat anybody as your son if he is a doer of the word of God or the will of God. And he said unto the disciple, Behold thy mother, he said. And you note that, sister, you please read that verse with me. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Meaning, John, the disciple of Christ, Jesus, took Mary to his own home. What does that imply? Because by that time, Joseph is not anymore around. Joseph is dead. Joseph, the husband of Mary, is dead. That's why when the Lord Jesus Christ is dying on the cross, he entrusted his mother to the beloved disciple, saying that this is your mother. And from that hour,
that disciple took her unto his own home. So Mary lived the rest of his life in the house of John the Beloved, implying that Joseph is not anymore around that time. You understood that, Sister Madeline? Yes. Thanks. Salamat po. And with that, minsan pa po ay papasalamat tayong muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin para dito sa atin pong ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Inihati din po sa inyo sa tulong ng Panginoon ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos o ng members of Church of God International.